Na galing sa Diyos. Bakit? Yung totoong may pera, hindi ka hingin pera. Bibigyan ka pa ng pera. Yan, for example, yung naluloko ng mga budol-budol. Naalala ko sa Morsol, may lumapit sa akin na budol-budol. Pinakitaan siya ng isang bundle na pera. Ibibigay doon sa kanya kung bigyan niya siya ng 10,000. Kako, ano ka? Kung pera yun, bibigay sa yun, tapos papalitan lang 10,000, yun daw kalahating million bundle na yun. Common sense naman, ano? Diba? Pero bakit na bodol-bodol pa rin? Walang talino na galing sa Diyos. Madaling lukuhin ang mundo. Amen? Kaya, ayan, ang nangyayari, puro kabiguan sa buhay. Puro problema sa buhay. Hindi naman kalooban ng Diyos yan na tayo ay, sabi nga sa banal na misa kanina, yung mga binasa kanina doon, hindi nga kalooban ng Diyos na mamatay tayo eh. Narinig niyo, di ba? Hindi kalooban ng Diyos, hindi kalulugod ng Diyos na tayo na mamatay. Sapat binigyan tayo ng buhay, isang buhay na ganapat kasiyasya at buhay na walang hanggan. Kaya lang, nilinlang tayo ng demonyo. Sa kanyang salita, sa salita ng Diyos, yung salita ng demonyo ang ating pinakinggan. At ginagawa pa rin ng demonyo ngayon. Pag nakikinig sa salita ng Diyos, sabihin nila, maniwala ka dyan. Matagal na kayo niluluko niyan. Nagpapayaman lang yan. Kaya hanggang yun, kayo mayaman sapagkat pinakikinggan nyo yung salita ng demonyo. Pakinggan nyo at isabuhay salita ng Diyos, pagyayamanin kayo ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, they become wise. Sapagat sila nagiging matalino, yung mga nakikinsalita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Sapagat malidiscover mo, totoo pa rin sinabi ng Diyos. Amen? For example, yung sinabi ko kanina, isang bagay na mahirap gawin ng tao yung pagpapatawad. No? Pero sa totoo lang, kaya ini-insist na Diyos tayo magpatawad, sapagat kailangan natin patawarin din tayo ng Diyos. Pangalawa, sa totoo lang sapagkat tayong hindi nagpapatawad ang may pananagutan sa Diyos at problema sa ating sarili. Pag naalala natin yung taong yon, ma-mention na yung pangalan ng taong yon, umaakyat na yung dugo natin. Amen ba? Kung sa babae pa naman yan, ayan ay mamanahin na yung mga anak sapagkat masususo sa inyo. Kaya kung kayo ay magbubuntis, kung gusto niyo mga anak, ay pagpalain ng Diyos, magpatawad na kayo. Patawarin niyo ng mister niyo na nagkulang sa inyo. Patawarin niyo ng biyanan niyo na kinainisan niyo. Palitan niyo ng pagmamahal. Makikita niyo, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen? Malalaman niyo, ito pala ang problema ko. Kaya minana pala ng anak ko. Kaya pala, yung galit ko sa nanay ko, galit din ng anak ko sa akin. Mana-mana yan eh. Kaya yung isang araw, mayroon ko narinig pa totoo, sinampal ng anak yung nanay. Hallelujah. Pero mo anak, sinasampal ng nanay. Sa loob-loob ka po akong nanay noon. Niyari ko yun. Hallelujah. Pero tingnan nyo, mas kinasampal na kayo anak nyo, ano, pinakulong nyo? Hindi, kasi mahal niyo sila. Lalo na ang Diyos. Kahit tayo nagkakasala na, hindi pa tayo hinuhulog sa impyerno sapagkat mahal tayo ng Diyos. Purihin ang Diyos. So if you want to become wise, listen to the Word of God and do it. Huwag ka na magsabi, mahirap yan. Kung siya mahirap, hindi mo gagawin yan eh. Sabihin mo, madali yan. Sabihin niya nga. Ulitin niyo. Sasabihin ko, sabi ng Diyos, magpatawad kayo, ang sagot nyo. Madali yan. Magbigay kayo. Madaling sabihin yan. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Proverbs chapter 2 verses 1 to 11 says, My son, if you accept my words, and store up my commands within you, turning your ears to wisdom, in applying your hearts to understanding, and if you call for insight,
and cry aloud for understanding. And if you look for it as hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding. Wisdom will protect you. Wisdom will protect you. Ang karunungan na galing sa salita ng Diyos at nasubukan sa pamagitan ng pagsasagawa nyo nung salitang narinig nyo ay magpoprotekta sa inyo sa kapahamakan. Wisdom that comes from God will protect you from the ways of the wicked, from men whose words are perverse. Iingatan tayo ng karunungan na galing sa Diyos, karunungan na galing sa salita ng Diyos, sa mga salita ng mga taong mahilig manlinlang. Kaya tayo ay hindi na malilinlang, sapagkat iniingatan tayo ng karunungang bigay sa atin ng salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon.